Paano nga ba magkaroon ng Pag-ibig MID number online lang? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito tayo sa website ng Pag-ibig, that's pag-ibigfondservices.com. Also, kapag ang gamit is yung cellphone ninyo, i-open nyo lang yung Chrome or yung Safari, basta makaka-access kayo sa website ng Pag-ibig. Katulad nito, pag-ibigfondservices.com, i-tap ko yan. Tap ko yung for members. And then from here, kung mapapansin nyo, pareho yung nakikita natin. Proceed ko muna to, and then tap ko yung be a member. Ang kakailanganin natin is yung register. Especially kung mag-apply kayo ng trabaho, or fresh grad kayo, or basically, nire-require talaga kayo ng Pag-ibig MID number at wala pa kayo nun dati, ito yung gagawin nyo muna. Pero kung tingin nyo nakapag-apply na kayo before, ang pwede nyong gawin is verify yung MID number, which is gagawin natin sa hiwalay na video na lang. For this, focus tayo sa register. Tap ko to. And then, dito sa phone at sa computer, tap ko lang yung continue. From here, kukompletihin na natin lahat ng information na hinihingi dito. So, kung mapapansin nyo, parehong-pareho yung itsura, yung mga hinging information. So, from here, ang gagamitin ko na is yung computer ko, pero expect na kahit anong device ang gamitin nyo, basta ma-access nyo yung website ng Pag-ibig, pareho lang din yung magiging experience and requirements. This time, ilagay ko na yung last name, first name, and middle name. Tandaan, una ang apelido. Katulad nito, and then, kompletihin ko lang. Kung sakaling no middle name, i-check lang to, at ganito yung magkapakita. Pero kung meron naman, i-type lang dito. Ito yung nagpapakita sa birth certificate natin dapat. And date of birth, ang format naman niya is month, day, and year. Halimbawa, pinanganak ka noong December 30 and then 1990, ganyan yung format. I-enter ang code dito. Kung sakaling hindi mabasa, click itong can't read. And then, i-type dito yung characters. Click submit. Pag-ibig Fund Maintenance Advisory, may pagkakataon na makikita nyo talaga to. Just in case, ang gagawin nyo is ulitin nyo lang ulit yung proseso. Pwedeng after a few minutes or after 1 hour, after 1 day. And then from there, makakapag-proceed na kayo. Dapat makita nyo na yung mga requirements or yung mga information na katulad nito. At ito na nga yung makikita ninyo dapat. Meron tayong mga pages na fill upan, pero personal information naman to at madali lang din siyang sagutan. Member's name, ito dapat yung pangalan na nag-appear doon sa birth certificate natin. Kung walang discrepancy, kung parehong-pareho sa mga valid ID mo, yung nakalagay doon sa birth certificate, i-check lang to. At magpapakita na agad or ma-update na tong information na to. Pero kung sakaling magkaiba, i-uncheck at ilagay dito kung ano man yung format or spelling na nakikita natin sa birth certificate. Katulad nito, sa valid ID ko, magkahiwalay yung De La Cruz, pero sa birth certificate ko, magkasama siya. So, ganon yung ilalagay ko dito. Next, yung father's name naman and mother's name na din. Required yung information sa mother's maiden name. Yung sa father's name, although wala siyang asterisk dito, pero maganda lagyan na rin to ng information. Nakompleto na yung father's name and mother's maiden name. Ibig sabihin, pangalan niya nung dalaga siya. Click na ang next. This time, yung birth details naman. Citizenship, Filipino, pero kung iba pala yung citizenship, piliin lang dito. Civil status, ito yung pagpipilian. Kung sakaling married na, ilalagay yung details about dun sa asawa. Also, for place of birth, i-click itong link. Kung outside the Philippines, piliin ang bansa. Pero kung within the country naman, piliin na lang dito. I-click ang OK. Gender, height. May mga hinihingi ditong TIN number, SSS, GSIS number. Kung sakaling wala pa kayo nito, pwede namang i-leave as blank. Also, yung CRN number. Ito yung nakikita sa ID. Like sa UMID ID, merong CRN doon. Pwedeng ilagay siya dito. Next is frequency of membership savings. Kung gagamitin nyo to for requirements sa trabaho, hindi nyo na to kailangan lagyan ng info kasi obviously doon, monthly na yung contribution. Pero for voluntary members or OFW na kayo lang talaga yung nag-open or nag-volunteer na mag-register ng Pag-ibig MID number, pwede nyo piliin dito monthly, quarterly, semi-annual, or annually. So, leave ko na lang to as blank and then click na natin yung next.
Also, just in case na nagbago yung isip nyo, halimbawa, ang nabili ko dito is monthly. However, na-realize ko na hindi pala ako makakapaghulog talagang monthly. Pwede pa rin naman kayo magbayad kahit quarterly or semi-annually or annually. Ito lang naman ay parang guide or question na kailangan natin sagutan, but then hindi required na dapat sundin natin to kapag magko-contribute na tayo. Again, pwede natin baguhin to quarterly, semi-annual, or kahit i-follow natin na gawing monthly na din. Pero sa akin, leave ko na as blank, click ko na yung next. So kahit volunteer or OFW, pag nilive as blank, okay lang din. This time, address naman. Kumpletingin ko muna yung sa permanent address. Habang filipan ko nga pala yung address, meron ditong zip code. I-click ko na tong link and then piliin dito kung saan ang permanent address. Click ko yung OK at na-fill-upan na siya right away. Nalagyan na rin ng info yung municipality and province. So, ang lalagyan nyo na lang is itong block number at yung mga barangay na nakikita dito. Scroll down sa baba. Kung pareho yung permanent at present address, i-check lang to. Kung magkaiba naman, i-uncheck lang at fill-upan na rin to. So, sa akin, check. Preferred mailing address. Click ko lang yung permanent home address ko. Click next. Contact number. Enter yung email address dito. Make sure na tama yung email address na nilalagay nyo rito, na-access nyo yun, nakaka-receive kayo ng email. Dahil magpapadala ng updates ang Pag-ibig sa inyo tungkol sa application na ginawa ninyo or sa iba pang communication nila, doon din sila magpapadala sa inyo ng email. Click ko tong enter email address. And then, i-enter ang email address twice. Click OK. Cellphone number, ilagay dito. Yung first 4 digit muna. And then, yung sumunod na mga numero. I-click ang next. Heirs. Ibig sabihin ito yung mga dependents mo. Halimbawa, asawa mo, anak mo, or for single naman, yung parents mo at mga kapatid mo. Click itong add heirs at piliin dito yung relationship. Halimbawa, yung sa father, and then yung date of birth niya. Kapag nalagay na information, i-click ang save at magdagdag na lang ng sa mother and also yung mga kapatid or pwedeng yung sa spouse at mga anak na nga. I-click ang next. Next, member category. Kung sakaling requirement ito sa pinagkatrabahuhan ninyo, piliin nyo kung saan kayo pasok dito. Kung hindi kayo sa gobyerno nagkatrabaho or government agency, piliin ang employed private. Pero sa magkatrabaho sa anumang ahensya ng gobyerno, ito ang piliin at may iba pang pagpipilian dito. For OFW, meron ding option dito. While for voluntary, ito naman yung pagpipilian. Also, kung sakaling nag-open lang talaga kayo ng Pag-ibig MID number pero wala pa talaga kayo na-applyan, pwede rin naman piliin ang unemployed. I-click ang next. Employer name. Ito yung ibig sabihin na nagkaroon na ba kayo ng trabaho in the past. I-click lang to. Ilagay dito ang kumpanya na pinagtrabahuhan. Also kung saang branch or sa head office ba. Hanggang kailan nagtrabaho, yung day 1 hanggang sa umalis ka. Also yung address nun. Kahit yung city address na lang yata dito yung pwede ilagay. I-click ang save pag okay na. And then, next tayo, summary. Kapag okay na lahat, pwedeng balikan kasi, i-click nyo lang yung mga tabs dito. Katulad niyan, pwede nyo i-double check bago mag-proceed. And then, pag okay na nga, i-click lang tong submit registration. And afterwards, dapat makita nyo yung confirmation na katulad nito. Merong registration tracking number na dapat mag-appear. However, may mga pagkakataon na baka blanco yung RTN number. Kapag gano'n, pwede kayong mag-reach out sa Pag-ibig support, pwedeng via email or sa chat nila. Pero kung meron naman kayo nakikitang number na katulad nito, hihintayin nyo na lang na magkaroon kayo ng permanent na MID number. And then from there, i-check nyo na sa Pag-ibig website kung ano na nga ba yung permanent na MID number ninyo. Sa pag-check nga pala ng MID number, ang pagbilang ay hindi kasama ang weekends. Halimbawa, pag sinabing after 2 business days, i-cross out nyo yung Saturday and Sunday. So, kung Friday kayo nag-apply, ang business day na bibilangin nyo is itong Monday, Tuesday hanggang Friday. At kapag nga after few days, pwede nyo nang i-check yung Pag-ibig MID number ninyo. Balik tayo sa website ng Pag-ibig and then dito, click ko lang tong Be a Member and then Verify MID number. Dito ilalagay yung registration tracking number. Also yung last name. And yung date of birth na din. I-click lang tong submit. Kung sakaling mali yung binigay nyong information, halimbawa yung RTN number ninyo is hindi tama, hindi nag-match sa last name or sa birthday, ito yung makikita ninyong error message. Pero kapag naging okay naman, dapat ganito yung makita ninyo, mag-a-appear yung mismong Pag-ibig membership ID or yung MID number natin.
And then from there, kung hinihingan kayo ng requirements or ng MID, let's say sa ina-applyan ninyo, pwede nyo nang ibigay itong number na nagpapakita dito. So, ganun kadali magkaroon ng Pag-ibig membership ID. Pwede nyo itong gawin sa computer or cellphone ninyo. Para naman sa mga susunod na tutorial, yung virtual Pag-ibig registration. Kailangan nyo kasi ng online account sa Pag-ibig para nga naman pwede nyo ma-access yung contribution nyo online, or kung gusto nyo mag-avail ng loan, pwede nyo rin i-check sa virtual Pag-ibig yan. Sana nakatulong tong video na to, at para sa mga iba't ibang tutorial videos, pwede nyo nang i-check itong sa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!